Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 5th Infantry Division, Philippine Army at Isabela State University nagkasundo para sa pagpapatupad ng automated recruitment process. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Nakitulag ti 5th Infantry Division Philippine Army iti Isabela State University wina ISU para iti panangipatungpal ti automated system iti proseso ti recruitment. Babaon ti maysa a Memorandum of Understanding wino MOU madaan ti development iti panangipatungpal ti 5th Infantry Division Recruitment Office and Management System. Ang maysa nga information system tapno mapasaya at ti recruitment process ti division. Iti nasao a katulagan ti 5th ID ti mangipaay ti alikaman para iti panangipatungpal iti proyekto. Kabayatan na ti ISU ti mangipasutmo ti technical expertise and creative resources, karamanon ti disenyo, framework, panangbukal ti metodolohiya, kanda dumapay apasat ti proyekto. Ititulong ti proyekto lumakaitan ti panaypatulod ti documentary requirements kan masurutan ti application status dagiti mangayat nga agbalin akamong ti Philippine Army. Manipod Tuguegarao City, dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dumako naman tayo sa Baguio City, mga member consumer owners ng Beneco hinimok na mag-avail sa Lifeline Rate Program ng pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jong Munar. Naminsan paya ginuyugoy ti Benguet Electric Cooperative digiti member consumer owners sa karaman ti 4Ps wenno pantawid pamilyang Pilipino program kenegati non-4Ps at ti income da kat below poverty threshold nga avail da ti Lifeline Rate Program. Kinuna ni Attorney Delmar Carino, Acting General Manager ti Beneco, nga gingganay ti agdama kat basit pa lang digiti nag-apply ti Beneco para ti Lifeline Rate Program no sa dino dumanon lang da itoy iti nasurok limagasot. Kinuna na may basar ti listahan nga impay ti Department of Social Welfare and Development and Energy Regulatory Commission dumanon iti 7,000 iti 4Ps beneficiaries ti Baguio City ken Benguet. Kadagiti 4Ps katagbalindan nga proseso ti aplikasyon kan esumite digiti requirements akas iti duly accomplished application form, latest electricity bill ken 4Ps ID bayat digiti non-4Ps beneficiaries kat masapol nga mangala iti sertifikasyon manipot ti City when Municipal Social Welfare Office iti bukod da nga local government unit ken isumite da ito iti opisina iti Beneco. Ti Lifeline Rate Program ken epektibo into January 2024. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Vice Presidente Sara Duterte, malaki ang pasasalamat sa lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cebu sa kanilang isasagawang province-wide feeding program. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Carmel Matus mula sa Cebu. Ikalipay ug dako ang pasalamat ni Vice Presidente Sara Duterte nga mga tinun-an sa mga pampublikong tunghaan ng benepisyaryo sa feeding program nga ilusad sa lokal kagamahanan sa lalawigan sa Subo. Sa iyahang official Facebook page, gisaysay ni Vice Presidente Duterte nga kasamtangan usab nga kalihim sa Departamento sa Edukasyon nga mitagbo kaniya ang maayong balita sa iyahang pagbisita sa Subo sa nakalabayng simana. Siguniya nga dako katabang ang programa ilabi na sa pagtubag sa problema sa malnutrition
protection sa mga school children. Sa umaabot nga Nobyembre 15, ilusad og ipatuman na sa lalawigan sa Subo ang ilang feeding program din manghatag kini og libreng lugaw sa mga bata gikan kinder hangtod grade 12. Buhaton na maong programa sulod sa school calendar karong school year 2023 to 2024. Katambayan sa Kapitolyo ang mga ginikanan nga sakop sa Parents Teachers Association aron kini mapatuman. Gikan dinhi sa Sugbo kini si Carmel Matus para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat mula kay Carmel Matus dyan sa Cebu. Dumako naman tayo sa Iloilo. Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 6 nagpaabot ng tulong sa pamilya ng Negrense OFW na nasawi sa gulo sa Israel. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Paul Tarosa. Nagpalabot sang bulig ang Department of Social Welfare and Development ta Field Office 6 sa pamilya sang Negrense Overseas Filipino worker nga napatay sa pag-atake sang Hamas Group sa Israel. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Attorney Carmelo Nochete, Regional Director ng DSWD Field Office 6, nagmando si Secretary Rex Gatchalian nga hatagan sang assistance ang pamilya sang napatay nga OFW. Nagpadulong ang team sa DSWD Field Office 6 sa Cadiz City agud maghatag sang assistance sa solo parent nga utod kag mga hinablos nga nagaeskwela sa kolehiyo. Naglabot sa kabugusan nga 40,000 pesos nga assistance ang ginhatag sa pamilya sa diin 10,000 pesos ang food assistance, 10,000 pesos ang cash assistance kag 20,000 pesos nga educational assistance sa duha ka hinablos. Samtang ginpahayag naman ni Beverly Salazar, head sang Crisis Intervention Section sang DSWD 6 nga may hatag nga maximum 50,000 pesos nga burial assistance sa tion nga mag-abot ang bangkay sang OFW. Kung madumduman, ginkumpirma ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega nga ang ikatatlo nga napatay sa kinagamo sa Israel ang 49 anyos nga caregiver gikan sa Negros Occidental. Ginpasuni nga nagtambong siya sa isa ka music festival nga giniwat kada Sukkot nga isa ka Israeli holiday. Nagikan sa Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. City Council ng Davao inimungkahi na bigyan pa ng oportunidad na makapagtrabaho ang mga senior citizen sa lungsod. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Laraw karon sa City Council sa Davao nga tagaan og oportunidad ang mga senior citizen nga makatrabaho hilabi na ang mga hamtong apan basko gihapon og mamahimo pa nga makalihok-lihok. Sumala ni Davao City 2nd District Councilor Diosdado Mahipos Jr. pinaagi niini mamahimo gihapon nga makadawat og sweldo ang mga naisgutan ug dili lamang magsalig sa pensyon matag bulan. Dugang pa aron maawhag ang mga private establishment nga mo-hire og senior citizen, mamahimo sumala pa nga tagaan kinig insentibo sa lokal nga kagamhanan. Ug labot niini nagpadayag na usab og suporta ang Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa naisgutan nga sugyot. Report gikan Davao City, Sheila Lisondra ana sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Dumako naman tayo sa Marawi, kauna-unahang pagsasanay sa Special Sharia Bar para sa mga ulama ng Lanao del Sur magsisimula na. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Pagpunan din sa Special Sharia Bar Training para kung mga ulama agua sa TC sa Lanao del Sur ay magayabang sa Moro Attorney General's Office o dinagyang kaya bago National Commission on Muslim Filipinos o NCMF agugyang kaya Provincial Government sa Lanao del Sur para ko kapreparado ko kapakatalinguma o Sharia Bar Examination kurago na 2024. So libre training nga imbagay ko 60 ang mga alima, ustad, agupa de sector lagi do mga professional sa ad na may to background dirang ko subjects lagi do fiqh,
Paraid aguped sampen si Ikusulodo 40 agu 5 gawi ipuong ko ahad taman sa Sabto ko oras alas 8 sa kapipita taman sa alas 5 sa kagabi. Kabasa ibago attorney siya Ilayha Dumama Alba padaya ko pa na marabang sa Moro government. Kukaparpangiran ko mga ulama sektor, si ko mga professional sa makaugupsiran mambo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Imanto October 16, 2023 na inider pa sa opening ceremony agyang kaya training akeder pa ano mga trainees, lecturers, ag official sa talo opisina si sa Provincial Capital Complex, Marawi City. Pagpunan din mapita ko October 17, so training nga si kider pa sa Old Land Bank Building, Buwadi Sakayo, Marawi City. Giya si Johania Yusuf puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang